Nagtayo ako ng isang 50 metrong mataas na kuta sa loob ng paaralan, pinalitan ng uniforme ng bawat estudyante ng isang prison-style na tracksuit, umorder ng higit sa isang dosenang mabigat na prison-style na school bus, at nagpatupad ng isang matibay na patakaran sa paaralan. Walang sino man, guro man o estudyante, ang maaaring tumawag sa iba gamit ang pangalan. Lahat ay binibigyan ng numero, at ibig sabihin niyan ay lahat. Lumabas na pagkatapos ng aking muling pagkabuhay, akala ng sistema ng warden na ito ay isang bilangguan. At sa isang iglap, nagising ako bilang warden ito. Matapos makumpleto ang bawat misyon sa renovation ng kulungan, malaking gantimpala ang ibinibigay ng sistema. At ngayon, araw ng pasukan, isang mainit na palabas tungkol sa edukasyon ng LIV na ipinalalabas. Pinili ang pambungad na koponan mula sa 3 paaralan, bawat isa ay may kakaibang pilosopiya, ang score obsessed na Crestwave Academy, ang Character First Iron Gate Reform School, at ang Redfield High School, kung saan ako ang namumuno. Habang ang ibang mga punong guro ay nagbibigay ng maganda at masigasig na pambungad na talumpati, si Redfield ay may kakaibang aura, bawat isa ay nakasuot ng magkakatugmang tracksuits, at ako, bilang kanilang punong guro, nakatayo sa podium na may seryosong mukha. Ngayon ang unang araw mo dito, kailangan kong linawin ang 3 bagay. Paano ka napunta dito? Anong klaseng lugar ito at ano ang layunin mo dito? Biglang sumabog ang mga bullet comments, ano ang nangyayari sa school na ito? Yung panimula mong talumpati ay parang orientation ng bilanggo. Naka-tracksuits ang lahat, ito ba ay paaralan o bilangguan? Sa susunod na segundo, binaba ko ang aking jacket, ipinapakita ang parehong tracksuit na suot ng bawat estudyante. Sa aking teritoryo, walang rango, walang katayuan. Lahat ng guro at estudyante ay pantay-pantay, at hindi ako naiiba. Mula ngayon, kakain ako kung saan kayo kakain, matutulog kung saan kayo matutulog, at tawagin niyo akong Zero, ang inyong punong bilanggo. Samantala, sa studio, pinapanood ni Professor Whitney ang footage mula sa Redfield High School, at siya ang unang nagsalita. Sa palagay ko, malinaw na amateur si bagong Principal Kane. Ang pantay na pagtingin sa pagitan ng mga guro at estudyante ay maganda pakinggan, pero kung walang awtoridad, paano mo mamamahalaan ang mga kabataan? Sa Crestwave Academy, kailangan ng mga guro ng tunay na kapangyarihan para makamit ang tunay na resulta. At sa Crestwave ngayon, bawat estudyante ay may dalang aklat, nakaputi ang uniforme at perpekto, halos lahat ay nakasuot ng salamin, ang buhok ay parang pinasadya mula sa isang kopya. Ipagpapatuloy ni Ginoong Whitney, iyan ang kaibahan ng mga paaralan. Ang punong guro ng Crestwave na si Chen ay matagal ko ng kaibigan, tinulungan kong buuin ang paraan ng Crestwave mula sa simula. Ang pamamarang ito ang pinakaangkop para sa mga estudyante, tapos na. Isang 74% na porsyento ng pagtanggap sa mga universidad na nasa tier 1, iyan lang ang patunay na kailangan mo. Hahatiin ang komento sa 2 sa sandaling matapos siya. May mga sumasang-ayon, tama si Professor Whitney, tanging isang sistema na naitutulak sa pinakamatinding limitasyon ang nakakapasok ng mga estudyante sa nangungunang universidad. Ang iba naman ay tutol, sinasabi nilang brutal ang sistemang ito, nakakaramdam ako ng hapdi tuwing nakikita ko ito. Ang magkakaibang reaksyon ay puno ng frustration, isang tahimik na galit sa isang sistemang walang nakakaalam kung paano ayusin. Nagpapatuloy ang narasayo ng host habang humihinto ang live feed sa Iron Gate Reform School. Ang mga estudyante sa larangan ay parang isang dagat ng kulay. Kalimutan na ang tungkol sa formal na dress code. Mahihirapan kang makakita ng isang ulo na may natural na itim na buhok. Tanungin mo sila kung bakit at ang mga sagot ay malikhain, ang hindi sapat na nutrisyon ang nagpayelo ng buhok ko ng isa, o may albinismo ako at hindi ko kayang magpinta ng kulay nito ulit. Punong guruwi ng Iron Gate ay nananatiling tapat sa pilosopiyang unahin ng tao, at nakapagbago na ng maraming problemadong bata na may kapansin-pansing mas magagandang resulta kaysa sa kanyang nauna. Ang pagkakaiba ng 3 paaralan sa screen ay nagpapasigla sa mga bullet comment. Edukasyong nakatuon sa tao, maging tayo, totoo lang, ibig sabihin lang nito ay pigilan ng mga batang may problema na magdulot ng gulo. Mga nagtapos mula dyan ay maswerte na makapasok sa isang community college. Isipin mong muling ipanganak na handang harapin ang mundo at magising sa sahig ng isang banyo sa paaralan na hindi mo man lang alam kung sino ang tatay mo. Sinasabi ng iba na maaaring hindi pinakamataas ang mga estudyante ng Iron Gate, pero kumpara sa Crestwave, magkaiba ang pressure. Oo, maaaring mapunta sila sa isang juvenile facility, pero wala sa kanila ang aakyat sa bubong. Di nagtagal, matatapos na ang 3 seremonya ng pagbubukas. Sa sandaling bumaba ako sa entablado, tumunog ang sistema. Misyon na kinilala, tapos na ang orientation ng bilanggo. Gantimpala na 300,000 sa pondo para sa renovation ng kulungan. Ngunit bago ko pa maisip ang susunod kong hakbang, hinayla ako ng production crew habang nilalakad ni Principal Chen ng Crestwave ang camera crew diretso sa isang napiling kinatawan ng estudyante. Nakaharap sa kamera, nagsasalita ang estudyante ng may kumpiyansang hinog. Ang makapasok sa Crestwave Academy ang pinakamagandang pagkakataon sa buhay ko. Sa ilalim ng pamumuno ni Ginoo Chen, alam kong ipagpapatuloy natin ang alamat na itinayo ng ating mga nakatatanda. Sundan ng yapak ni Ginoo Chen at ang susunod na estudyanteng papunta sa isang nangungunang universidad. Ako iyon. Nasa studio si Professor Whitney na halos hindi mapigilan ang papuri. Ang paraan ng Crestwave ay nagbibigay ng resulta agad. Hindi pa man lamig ang pagbubukas ng seremonya, epektibo na ito. Special guest Hector, dating top scorer,
tumango-tango. Oo, para siyang nakikita ko ang mas batang bersyon ng sarili ko. Professor Liu, na nakaupo sa gitna ng panel, ay tahimik na nakangiti nang hindi nagsasalita. Hindi ganoon ka-impressed ang mga nanonood sa live comment section. Ang ito ay pawang peke. 2 sa 3 panelista ay may direktang koneksyon sa Crestwave Academy. Hindi ba ito dapat isang random na panayam, malinaw na nag-ensayo ang batang iyon sa bawat salita? Sa Iron Gate, tuluyang gulo ang segment ng panayam sa mga estudyante. Nagkakalat na ang mga estudyante. May ilan na hayagang naglalaro ng laro sa kanilang mga telepono. Dumadaan ang mga cameraman sa gitna ng karamihan at walang sino mang estudyante ang nag-volunteer na magsalita. Lumiko ang leader ng grupo sa akin. Double Kane, nakapaghanda ka na ba ng mga estudyanteng magsasalita sa camera? Sasagutin ko ng walang pag-aatubili. Hindi. Pumili ka lang ng kahit sino. Gusto kong marinig kung ano talaga ang iniisip nila. Napapikit ang pinuno ng crew. Ito ay isang live na broadcast. Kung may sasabihing mali ang isang estudyante, maaaring seryosong makasira ito sa reputasyon ng paaralan. Ngumingiti ako ng pagod. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit ito totoo. Ang trabaho ko ay maging responsable sa aking mga estudyante, hindi sa aking imahe. Hindi kailangang habulin ang edukasyon ng mga anyo. Binibigay ko sa kanya ang listahan. Walang mga pangalan, puro numero lang na nakapuno sa buong paligid. Hinigpitan ng leader ng grupo ang pagtatalo at pumili ng isang walang pagpipilian. Maaari na bang pumunta sa harap ang estudyanteng 4,379? Isang babae ang agad na umakyat. Suot niya ang parehong tracksuit tulad ng iba, pero ang mga butas sa kanyang sapatos ay nagsasabi ng ibang kwento. Malinaw na hindi pa siya nakaharap sa kamera dati. Ang buong katawan niya ay naninigas sa hiya, pero huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Lee. Ha? Sandali, ako si estudyante 4,379. Lumipat ako dito ngayong taon bilang senior. Naalala ko siya. Dati siyang nag-aaral sa isang paaralan sa isang bayan ng mga 20 kilometro ang layo. Pero nang magretiro ang mga mas nakatatandang guro, pinasok sila ng mga bagong guro mula sa mga paaralang tulad ng Crestwave. At ang nag-iisang mataas na paaralan sa bayan ay sarado na 10 taon na ang nakalipas. Nag-aral siya ng freshman at sophomore na taon mag-isa sa isang paaralan na higit sa 100 kilometro ang layo. Hindi pa nagsisimula ang Redfield High School ngayong taon nang maibalik sa kanilang pamilya siya sa bayan. Pumapasok ang tagapagbalita. Student 4,379, gusto naming malaman, nakakaabala ba sa iyo ang environment dito na parang ulungan at ang pagtawag sa isa't isa gamit ang mga numero? Malinaw na naghahanap ang leader ng grupo ng negatibong pahayag pero tinatanggihan ni 4,379 at bumabalik ng diretso. Hindi naman. Pumunta ako dito kasi libre ang matrikula. Iyan ang tapat na katotohanan. Maingat niyang pinipili ang kanyang mga salita, inilalahad-lahat. Normal ang puso. Kailan naging madali ang high school? Hindi lang ito ang daan papasok sa kolehiyo pero sa ngayon, ito ang pinakamagandang meron ako. Mukha man magulo ang uniforme at ang kalagayan sa labas pero wala niya nang pakialam sa amin. Lahat dito ay sakop ng paaralan. Walang batang pipiliing mahuli. Napakaswerte ko na makuha ang pagkakataong ito, taos puso akong nagpapasalamat. Habang nagsasalita siya, tumango at sumang ayon ng tahimik ang mga estudyanteng nagtipon sa likod niya. Nararamdaman din ito ng live na audience. Talagang ang totoo. Hindi siya pwedeng ipinasok doon. Akala ko nagbibiro lang si Redfield. Lumabas na libre ang matrikula, pagkain, at tirahan. Nagbabago ito ng lahat. Sa studio, muli na namang nakikialam si Guro Whitney. Pwede magpanggap si Principal K ng kahit anong palabas na gusto niya. Pero wala sa mga ito ang nakakatulong sa grado. Parang nag-iilaw ng kandila para sa mga bulag. Sayang lang. Sana hindi masira ng amateur na ito ang kinabukasan ng mga batang ito. At taos puso kong umaasa na pagkatapos ng palabas na ito, aaksyonan ng mga autoridad sa edukasyon si Punong Guro Kane. Siya ay isang perpektong halimbawa ng kung ano ang hindi dapat gawin. May malinaw na pinaghuhugutan sa kanyang mga salita. Gusto niyang ipasara si Redfield. Umiinit ang mga komento sa bullet sa pagtutol. Nakarating na ba si Professor Whitney kahit kailan sa isang probinsyang bayan? May ideya ba siya kung gaano kahirap para sa mga bata dyan makakuha ng edukasyon? Hindi pa nga niya nakikita ang isang klase na tinuturuan at agad na siya nanghuhusga. Sino sa tingin niya, parang isang all-knowing oracle? Tinitingnan ni Professor Whitney ang lumalaking alon ng kritisismo sa mga komento. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. At doon nagsalita si Professor Leo, na tahimik buong oras. Professor Whitney, sinasabi mong palabas ito. Bakit hindi ka magpundar ng sariling paaralan at magpakitang gilas? Mukhang naaalala ko na ang desisyon na bawasan ng pondo para sa mga pampublikong mataas na paaralan sa lalawigan at ilipat ang mga pinakamahusay na guro sa mga institusyong gaya ng Crestwave ay rekomendasyon mo, hindi ba? Ikaw ang nagpasimula ng krisis na ito. Anong karapatan mong kritisin si Punong Guro Kane, hindi kumukurap si Professor Whitney? Oo, iyon ang aking rekomendasyon. At nagsasalita na ang mga resulta. Pag-usapan natin ang mga numero. Hindi ba nakakita ang mga estudyante mula sa mga probinsya ng malaking pagbuti sa kanilang mga marka? Hindi ba sila nakatanggap ng mas magandang edukasyon, pinatutunayan ng mga katotohanan? Ang pamamaraan ng Crestwave ang pinakamahusay na paraan ng edukasyon para sa lahat ng estudyante. Sinasabi mo ba talaga, Ginoo Leo, na ang Circus Active Principal Kane ay magbibigay ng mas magagandang resulta? Ito ay dalawang mataas ang pinag-aralan na akademiko. Ang kanilang pagtatalo ay hindi simpleng pag-ungol lamang. Gusto mo ng datos?
Professor Whitney. Narito ang iyong datos. Ang bilang ng mga estudyante sa mga high-pressure na kapaligiran ay nagkakaroon ng 6-8% na pagbawas sa volume ng hippocampus pagkatapos ng pagbibinata na direktang nakakaapekto sa pagkuha ng alaala. Mga estudyanteng nag-aaral ng higit sa 60 oras bawat linggo ay palaging nakakakuha ng mas mababang marka sa mga pagsusuri sa potensyal sa akademiko sa antas ng universidad na may ilang kaso na may agwat na hanggang 37%. Ang mga follow-up na pag-aaral sa mga nagtapos sa Crestwave ay nagpapakita na 55% sa kanila ay nakararanas ng mga isyong pangkaisipan, matinding myopia, at iba pang sintomas ng tinatawag nating college exam syndrome, at 62% sa mga kasong ito ay naging panghabang buhay ng mga kondisyong pangmatagalan. Tungkol sa mga trahedyang nangyari sa Crestwave, hindi ko na lang babanggitin. Hindi ko alam kung ang paraan ni Principal Kane ang sagot pero hindi talaga ang Crestwave na paraan. Walang sagot si Professor Whitney. Malinaw na alam niya ang mga katotohanan ito. Dumadagsa ang mga komento ng mga taga-subaybay na may pagkakasundo. Ganito ang itsura kapag nag-aaway ang mga edukadong tao. Bawat pahayag na may datos, napakalinaw ng pagtutol na iyon. Tumpak na tama si Ginoong Leo. Nasa siren ni Professor Whitney ang dami ng estudyante at may lakas pa ng loob niyang harapin si Principal Kane. Habang nasa gitna pa rin ng pagtatalo ang studio, nagsisimula na akong magplano para sa susunod kong hakbang. Ang susunod na misyon, itaas ang antas ng seguridad ng paaralan, pigilan ang mga kaguluhan o pagtakas ng estudyante, gantihan kapag umabot na sa 2 milyon ng pondo para sa renovation ng kulungan. Walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang aking telepono at umorder ng 4 na mabigat na bus na pang-priso na pang-eskwela online. Halos kasya lang ang kasalukuyang budget. Ang mga pinto ay maaari lamang buksan mula sa labas. Ang bawat bintana ay nakalock sa likod ng bakal na mesheng. Bawat bus ay kayang magdala ng 60 estudyante at 2 guro, isang buong klase. Nagpapaskil din ako ng trabaho para sa 8 profesional na driver na may karanasan sa espesyal na sasakyan na nag-aalok ng 12,000 bawat buwan. Lahat sila ay nagsasabi na makakarating sila doon sa loob ng 10 minuto. Sa Crestwave, tumutunog ang alarma at lahat ng estudyante ay agad na nagiging alerto. Ang mga katawan ay naninigas na parang may pihitan na trigger. Mahigit 3,000 estudyante ang biglang tumakbo ng buong buo. Sa loob ng ilang segundo, tanging mga guro na lang ang natira sa field, naglalakad ng relax. Nangyayari ang eksenang ito araw-araw sa Crestwave. Matagal nang hindi na nagdududa ang mga estudyante tungkol dito. Hinabol ng mga kamera ang mga ito, hingal na hingal. Sa wakas, naabutan nila ang isang sophomore para sa isang mabilis na komento. Sinasabi ng estudyante, habang humihingal pa rin, na ang pagpunta dito ay nangangahulugang kailangang makisabay. Ganyan lang talaga. Dalawang pangungusap na, nagmamadali na siyang bumalik sa klase. Sa studio, naibsan na ng host ang tensyon kanina. Si Professor Whitney ay nakarecover na mula sa pagkakahiya at umuusad upang muling kontrolin ang kwento. Ito ang kagutuman na nililikha ng Crestwave na paraan. Bawat segundo na nasa save, bawat segundo na ginugol sa pag-aaral at pag-akyat ng hagdang ay nagpapanatili sa kanila ng magandang kalusugan. Tamang-tama ang pagtutugma ng trabaho at pahinga. Ngunit ang datos ni Professor Leo ay nagbago na ng opinyon ng publiko. Puno ng pagdududa ang mga komento sa bullet. Ilang salita lang ba ang kaya mong basahin sa ilang minuto? Sulit ba ito? Ano ang mangyayari kapag ang pagmamadali pataas ng hagdang ay nagdulot ng sakuna? Pinapansin ba talaga ng mga guro ang kaligtasan ng mga estudyante? Nawawalan na sila ng lakas. Paano nila mapag-aaralan ng ganito? Mukhang nagsawa na si Professor Leo. Binubuksan niya ang bibig, pero pinutol siya ng host. Magandang punto si Professor Whitney. Ngayon, alamin natin ang oras ng pagbasa sa umaga sa ating dalawang ibang paaralan. Ipinasok sa Iron Gate Reform School. Parang isang labanan ng royal ang itsura ng campus. Hinahanap ng mga guro ang kanilang mga estudyante sa bawat direksyon. Tiyak na, nakatago sa likod ng ilang mga bush malapit sa hardin, natagpuan ng punong tagapangasiwa ang 2 freshman na nakaluhod habang naglalaro sa kanilang mga telepono. Nang mapansin nilang nahuli sila, agad silang tumakbo. Agad namang nagsimula ang tagpo ng paghuli ng supervisor. 2 bagitong estudyante ang walang laban sa isang dating sundalong lalaki. Agad silang dinadala sa opisina ng disiplina. Tumango si Professor Whitney nang may pag-aproba. Ganitong matibay na disiplina ang kailangan para maibalik sa tamang landas ang mga estudyanteng may problema, hakbang-hakbang. Samantala sa Redfield, nakahanda na ang 4 na prison-style na bus at ang kanilang mga driver. Bago pumasok ang mga estudyante, naglalabas ako ng bagong patakaran sa paaralan. Simula ngayong araw, kailangang sumakay ang bawat estudyante sa paaralang ito, kahit saan ka man sa campus kailangan pumunta sa isa sa 4 na bus na nasa likod ko. Aandar sila ayon sa nakatakdang schedule sa pagitan ng kantina, larangan ng palakasan, mga dormitoryo, at mga silid-aralan. Tumatakbo ang serbisyo hanggang sa oras ng pagsara ng ilaw gabi-gabi na may hindi bababa sa isang bus sa bawat istasyon sa lahat ng oras. Lahat ng klase ay mag-aayos ng maayos at sasakay sa inyong bus. Huminto ako sandali, saka nagpatuloy. Maaaring luma na ang mga gusali sa Redfield High School, pero malaki ang campus na halos 1 kilometro ang layo mula sa mga silid-aralan hanggang sa mga dormitoryo. Sang-ayon ako na bawat minuto ay dapat magamit sa pag-aaral, pero hindi sa pagsasama
pansamantala sa mga estudyante. Ang tungkulin ng paaralan ay magbigay ng mga pangunahing kailangan para hindi nasayangin ng mga estudyante ang oras sa mga ito. Kung wala pang oras ang mga estudyante na magpahinga sa banyo, mas masahol pa ito kaysa sa isang tunay na bilangguan at wala itong kinalaman sa edukasyon. Sa mga bus na ito, hindi na kailangang sayangin ng mga estudyante ang kahit isang hakbang. Nababaliw na naman ang internet, hindi yun mga school bus. Mga sasakyan iyon ng piitan. Hindi nagpapakita si Principal K ng pag-aalinlangan. Ang mga bus na yun magastos talaga. Isang paaralan na parang bilangguan, patuloy ang drama. Pero sa loob ng mga bus, abala ang mga estudyante sa kwentuhan at kilig. Sa totoo lang, wala pang pampublikong bus sa bayan namin. Hindi ko akalain na gagawin ni Principal K nito para sa amin. Sa studio, malinaw nang nakakita si Guro Whitney ng sapat. Tumingin siya ng pabulong. Paggastos ng ganito, nag-iinarte lang ba si Principal K at sinasayang ang pondo ng paaralan para lang mapansin? Ito ay puro pagpapakitang tao lang. Sasagutin ko na, ang pag-i-invest sa mga bus na ito ay nagpapakita na talagang binibigyang pansin ni Principal K ang tunay na pangangailangan ng mga estudyante. Maraming paaralan ang nag-i-invest sa mga indoor stadium at swimming pool. Lahat dito ay dumaan na sa high school. Maging tapat ka sa sarili. Ilang beses mo talaga ginamit ang mga pasilidad na yon. Nakatago silang buong taon. Ngayon ay pagpapakita lang para magpasikat sa mga nakakataas. Puno ang mga komento sa bullet na nagsasang-ayon. Eksakto. Paggasta sa mga bagay na hindi naman ginagamit ng mga estudyante. Anong silbi? Araw-araw ginagamit ang mga bus na ito. Palaging nakikita ni Professor Whitney ang mali sa lahat. Hindi siya patas sa pagsusuri. Napakahusay ni Professor Whitney sa paghahanap ng mga mali. Sa susunod na kakain ako ng isda, iimbitahan ko siyang pumili ng mga buto. Patuloy pa rin ang pagtatalo ng dalawang propesor sa studio. At sa huli, isasama nila si Hector, ang dating pinakamahusay na mag-aaral sa pagsusulit ng crest wave, na tahimik na nakaupo sa tabi. Lumilingon si Guro Leo sa kanya. Hector, kamakailan lang ang pagtatapos mo sa high school. Kung may mga bus tulad nito ang school nyo, maglalakad ka pa ba o sasakay ng bus? Mapapailing na tumawa si Hector. Siguro sasakay na lang ako ng bus. Halos hindi pa nakalabas ang salita sa kanyang bibig nang tinitigan siya ni Guro Whitney ng matalim, at sa sandaling iyon, nararamdaman ni Hector na para siyang nasa Crestwave Academy muli. Agad siyang bumalik sa dati. Masigla ang high school. Halos hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon ng mga estudyante na mag-ehersisyo. Mas mainam talaga ang maglakad at tumakbo. Nakangiti si Professor Whitney ng may kasiyahan. Nakikita mo ba yon, Professor Leo? Yan ang tunay na iniisip ng mga estudyante. Marami ka pang kailangang matutunan. Ayaw tumanggap ng libreng sakay ang mga bullet comments. Sino ang tatanggi? Kakalura ka naman yon. Paano mas may sentido pa ang 3 taong gulang kong husky kaysa sa isang top scorer sa exam? Tuwing namimili kami ng groceries, sumasakay ang aso na yon sa sasakyan. Isang top scorer sa Crestwave. Isang tingin lang mula sa guro at sumuko na siya. Masakit na nakaka-relate. Sa pamamagitan ng contrast na ipinapakita sa screen, nagsimula ng magtanong ang karamihan sa mga manunood tungkol sa paraan ng Crestwave. Tinitingnan ni Guro Leo ang mga komento at tahimik na tumango. Mukhang nakikita ng karamihan kung ano talaga ito. Kasabay nito, nagpaping ang sistema. Ding! Natanggap ang misyon. Pagpapahusay ng seguridad sa pampublikong lugar. Tapos na. Mayroon akong $2 milyong na pondo. Habang nagsimula na ang pagbasa sa umaga, bumabalik na ako sa aking opisina. Marami pang kailangan gawin, pero simple lang ang layunin. Patakbuhin ng maayos ang paaralang ito. Habang nakapikit ako sandali, pumasok si Director Mills kasama ang grupo ng mga guro na bawat isa ay nagbibigay sa akin ng feedback mula sa kanilang mga estudyante. Karamihan sa mga tala ay pasasalamat sa libreng matrikula at tirahan, ngunit mukhang may problema si Director Mills. Isang buwan na ang nakalipas nang dumating ako sa paaralang ito at biglang ipatigil ang lahat ng bayarin ng mga estudyante. Ang pananalapi ng paaralan ay nasa malalim ng pagkakautang. Karamihan sa mga gastos sa pagsisimula ay galing mismo sa aking bulsa. Mabuting tao si Director Mills. Nag-aalala na baka sobra na akong naubusan ng lakas, siya ay umakyat. Guro Principal Kane, 30 taon na akong nagtuturo. Nakapag-ipon na ako para magretiro. Kung kulang ang pondo ng paaralan, tanggalin mo na lang ang sweldo ko. Sa likod niya, isang dosenang batang guro ang sabay-sabay na nagsasalita. Principal Kane, pwede nyo rin kunin ang akin. Hindi ko naman kailangan ng ganoon kalaki. May ginagawa namang totoong bagay si Principal Kane. Hanggat nagtatagumpay si Redfield, sapat na yun para sa amin. Pumunta kami dito upang magbigay pabalik sa aming komunidad. Huminga ako ng malumanay na tawa. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dyan. Ayos ang account ng paaralan. Higit pa sa ayos. Pinapataas ko ang sahod ng lahat. Mula ngayong buwan, ang pangunahing sweldo ng bawat guro ay tataas sa $10,000. Ang mga guro sa homeroom ay tumatanggap ng dagdag na $8,000 bawat buwan bukod pa dyan. Ang mga pinuno ng departamento ay nakakatanggap ng karagdagang $5,000. Kahit ang mga kawani sa kantina ay may dagdag na $3,000. Sama-sama tayo. Sisiguraduhin kong nakakain ng maayos at mas mabuting buhay ang lahat. Napapatingin ng walang paniniwala si Director Mills. Kinakalkula niya. Maaaring umabot ng higit sa $20,000 ang buwan ng sahod niya. Akala niya na inuubos ko na ang huling ipon ko kay Redfield. At ngayon, nag-aalala na siya. Principal Kane,
Sobra na ito. Tama siya. Hindi namin pwedeng panoorin ka lang na mag-isa sa lahat ng ito. Hindi kami pumunta dito para sa pera. Tumatango ako ng may tahimik na init. Hindi ka baitan ng pagtaas. Kaya hindi ka na kailangang mag-alala sa iba pa. Gusto kong ibuhos mo ang buong lakas mo sa mga estudyante. Para sa mga batang ito, ang 3 taong ito ang pinakamahalaga sa kanilang buhay. Lahat ng ginagawa natin ay para sa kanila. Bigyan sila ng karanasan sa high school na hindi nila pagsisisihan. Lahat ng guro sa silid ay naantig. Nagniningning ang kanilang mga mata ng layunin habang isinasa boses nila ang kanilang pangako isa-isa. Ilan sa kanila ang nag-aayos ng kanilang mga tracksuit, puno ng pagmamalaki ang mga mukha. Pinapalampas ko sila at binabalik sa trabaho. Nakaayos na ako ng isang grupo para sa renovation ng mga dormitoryo ng estudyante. Mataas na ang Redfield High School, halos 1 siglo na ang edad. Bawat kwarto ng dorm ay dati ay isang pinagsasaluhang bunk na may 8 tao. Dinisenyo ang campus para sa 6,000 estudyante, ngunit kamakailan lang nagbukas ang enrollment at halos 500 pa lang ang nakapasok, kaya karamihan sa mga kwarto ay walang laman. Ang susunod na misyon ng sistema, ang pag-upgrade ng seguridad ng selula, ay tinugunan ng kritikal na panganib ng pagtakas na dulot ng kakaunting nakatira sa bawat selula. Ito ay ganap na umaayon sa aking sariling pag-iisip. Kung iyon ang nais ng misyon, gawing isang paninirahan ang bawat kwarto. Magkakaroon ng upgrade ang sistema, nabibigyan ng privacy ang mga estudyante. Sa tulong ng sistema ng warden, agad na naayos ang lahat ng 6 na dormitoryo. Mga higanteng kama, pribadong banyo, bawat material ay sertipikadong hindi nakakalason at walang formaldehyde. Ang mga pondo na dati ay parang walang katapusan, ay naubos na, 1 kalahating araw ang lumipas, at halos tapos na ang umagang klase. Hinabol ako ng leader ng pangkat ng produksyon, umaasang makakuha ng pahintulot na mag-shoot sa loob ng dormitory ng mga estudyante habang break sa tanghalian. Ganito rin ang hiling na ginawa sa Crestwave. Doon, nag-aatubili ang leader ng grupo, hindi alam kung paano pag-uusapan ng privacy ng mga estudyante. Tinapak ni Guru Chen ito ng walang pag-aalinlangan. Walang problema. Ang privacy ng estudyante ay nangangahulog ang itinatago lang nila ang mga bagay na hindi nila dapat itinatago. May mga nakatalagang tagapangasiwa ng dorm na nagsasagawa ng hindi inaasahang inspection sa kwarto tuwing oras ng pahinga, mag-film ka kahit kailan mo gusto. Nasa studio na naman si Professor Whitney. Sa tingin ko, magaling na naparaan ni Principal Chen ang hindi inaasahang pagsusuri ng mga tagapamahala ng dormitory. Sa antas ng mataas na paaralan, kailangang isakripisyo ang kaunting privacy upang mapanatili ang mataas na pamantayan sa akademiko. Sumabog ang mga bullet comments sa debate. Sang-ayon ako. Ang mga masamang gawi hindi lang nakasasama sa iyo, nakakaapekto rin sa iyong mga kasama sa kwarto. Wala talagang privacy ang anak ko. Inalis ko ang pinto ng kwarto niya sa mga bisagra. Siya ang nangunguna sa klase niya bawat taon simula noon. Iyan ay paglabag sa pangunahing karapatang pantao ng isang bata. Nag-shift ang eksena kay Redfield. Inilalagay ng leader ng grupo ang tanong sa akin at hindi ako nag-aatubili. Ito ay tungkol sa privacy ng estudyante. Hindi nating responsibilidad bilang mga guro na magpasya. Direktang kausapin ng mga estudyante. Ang aming mga dorm ay 1 kama lang ang sakop. Ang mga bagong itatalaga sa kwarto ay malalaman bago mag-launch. Nakangiti ang pinuno ng grupo. Mga silid na may iisang tao lang. Hindi pa niya naririnig ang isang high school na may pribadong kwarto para sa bawat estudyante. Nagbubunyi ang mga komento sa live. Talaga bang isang high school ito sa bansang ito, mag-isa ng mga kwarto? Ito ay mga pribadong suite. Hindi nagpapakita si Principal K ng pag-aatubili. Lahat ng ginagawa ng lalaking ito ay nakakagulat sa akin. Siya lang ang principal na inuuna ang kagustuhan ng mga estudyante bilang pangunahing prioridad. Ganap na respeto. Muling nagngisi si Guru Whitney. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Principal Kane hanggang ngayon. Mga menor de edad sila, lahat ay below 18. Ang disiplina sa sarili ay mahirap na sa ganitong edad. Kung nagtatago silang lahat sa kanilang mga kwarto at naglalaro sa gabi, paano mo mapapanatili ang anumang pamantayan sa akademiko? Nasawa na si Guru Louis. Ang mga estudyante mo ay nagtutulak ng buong araw na klase at pagkatapos ay haharap sa mahigpit na pagbabantay buong magdamag. 3 taon yan. Naisip mo na ba kung ano ang epekto niyon sa isang tao? Walang karapatang pantao ang mga estudyante kahit ang mga baboy sa kulungan ay iniwan mag-isa sa gabi. Ginagawa mo bang mas masahol pa sa hayop ang iyong mga estudyante? Muling nag-aaway ang 2 propesor. Nakikipag-ugnayan ng sentro ng broadcast sa Redfield crew at hinihiling na malaman ang aking opinyon. Ibinabahagi ng pinuno ng crew ang mensahe na nais mong malaman ni Principal Kane sa studio. Ikaw lang ang principal sa 3 na binigyang pansin ang privacy ng mga estudyante. Nagdulot ito ng malaking diskusyon sa studio at sa mga komento sa live. Maraming nanonood ang gustong malaman kung bakit. Hindi ako humihinto kahit 1 segundong lang. Ang sagot ko ay simple lang. Ang mga estudyante ay tao. May karapatan silang sa privacy. At sa sino mang magulang na hindi sang-ayon, nais kong sabihin ito. Kung hindi mo tratuhin ang iyong anak bilang tao ngayon, hindi siya magiging isa. Ang mga hayop ay walang privacy at walang pakiramdam ng dignidad o kahihiyan. Hindi nila naiintindihan ng tama at mali. Kaya ano ba talaga ang iyong pinalalaki? Isang tao o mas mababa pa? Hindi nakatutulong ang ganitong uri ng edukasyon sa paglago ng mga estudyante. Sinasira nila ito. Ang mga salita ay nagdudulot ng shockwave sa internet. Puno ng mga bullet comment ang nagsusumamong sa screen. Aaminin ko, naging mabilis ako sa paghuhusga. Akala ko nagbibiro lang si punong Guru Kane para makakuha ng atensyon. Hindi ko akalain na may totoong pilosopiya pala siya sa likod nito.
ito. Tunay akong humahanga. Sana mas marami pang ganitong guro. Sa studio, ipinipilit ni Professor Whitney. Professor Lu, sinasabi mong nakakasama sa mga estudyante ang aming modelo. Ngunit si Hector, na nanggaling sa Crestwave bilang top scorer sa exam, ay nananatiling nangunguna sa isa sa mga pinakamahusay na universidad sa bansa. Iyan ang tinatawag mong pinsala. Mananatili akong kalmado at sa halip ay lumingon kay Hector. Hector, gusto kitang tanungin ng isang bagay. Sa tingin mo ba ay meron kang sariling malayang pag-iisip na paatras si Hector, saka sumagot? Siyempre, mayroon ako. Ngunit itinaas ni Professor Lo ang kamay upang pigilan siya. Sandali lang. Nagpapalipas ako ng buong araw at pinapanood kita. Bawat pagkakataon na magsasalita ka, tinitingnan mo muna si Professor Whitney. Napapansin mo na ba yon? Alam nating lahat mula sa pagpapakilala na dati mong guro si Professor Whitney. Pero yun ay 3 taon na ang nakalipas sa high school. At ikaw ay natatakot pa rin sa kanya. Hindi ka pa rin kayang harapin siya bilang isang pantay. Iisa lang ang nagsasabi kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa. Nakikinig si Hector at may pagbabago sa loob niya. Itong reflex, itong di sinasadyang gawi, ni minsan ay hindi niya napansin sa sarili niya. Sa sandaling iyon, pinapalabas ng malaking screen ng studio ang aking mga salita. Kung hindi mo papahalagahan ang iyong anak bilang isang tao ngayon, hindi siya magiging isa. Ngumiti si Professor Whitney at hindi na pinapansin ito. Ngunit nanlaki si Hector, hindi maipaliwanag ang ekspresyon. Professor Loy ngumiti ng mainit, maganda ang pagkakasabi. Hector, narinig mo ang sinabi ni Principal Kane. Maging tapat ka sa sarili mo. Sa tingin mo ba ngayon ay isang adulto kang may sariling iniisip? Nababa ang tanong at napuputol ang isipan ni Hector. Sa instinct, tumingin siya sa Professor Whitney. At nang mapagtanto niya ang kanyang nagawa, muling siyang nanlalamig. Unti-unting ibinaba niya ang ulo niya. Sa kabilang side ng lungsod, hindi ko alam na nangyayari ang lahat ng ito. Pagkatapos ng mga panayam, nagdaos ako ng isang maikling pagpupulong kasama ang mga guro sa homeroom. Karaniwan, hindi ko matiis ang paulit-ulit na siklo ng malalaking pagpupulong at maliliit na pagpupulong. Pero ang paaralan ay nasa simula pa lang at nagkikita lang kami kapag talagang mahalaga. Ang pulong ngayon ay para maglatag ng bagong plano. Samantala, natatapos na ang mga estudyante sa 3 paaralan ng kanilang umagang klase at pumapasok sa kanilang kauna-unahang break para sa tanghalian. Ang kantina sa Crestwave ay kasing ayon ng tema. Nakatayo ang mga estudyante sa maayos na mga pila, isang kamay hawak ang tray, ang kabila ay may hawak na libro, tahimik na nagbabasa. Mga banderang pampasigla ang nakapaskil sa mga pader. Eksaktong 10 minuto ang break sa pagkain. Kababaihan at kalalakihan ay kumakain na parang ilang araw nang hindi nakakain. Pagkatapos nilang kumain, nagmamadali silang magkarera papunta sa mga dorm. Dahil sino mang hindi nakahiga sa kanilang kama sa takdang oras ay haharap sa seryosong parusa. Sa pahintulot na nakuha, nakapwesto na ang mga crew ng kamera sa dormitoryo. Nagbabantay ang mga tagapangasiwa sa mga pasilyo sa labas at pati ang mga estudyanteng lumalabas para gumamit ng banyo ay tinatanong. Sa studio, tapos na ang lunch ng mga panelista at nagsisimula ng maubusan ng sigla. Pero si Professor Whitney ay nananatiling matalas gaya ng dati. Siguradong makikita ito ng mga manonood. Bawat sulok ng Crestwave ay umaandar sa eksaktong detalye at katumpakan. Ang mga estudyanteng hinubog ng ganitong kapaligiran ay nagkakaroon ng ugaling ipaglaban ang bawat segundo. Iyan ang itsura ng edukasyon. Ganyan na ugali ang kanilang dadalhin habang buhay. Hindi nakikipagtalo si Guro Leo. Sa halip, lumingon siya kay Hector na may tahimik na pag-aalala. Hector, binanggit mo noon na masakit ang tiyan mo bago kumain. Gumanda ka na ba? Isang simpleng tanong lang. Sinasabi nito ang lahat tungkol sa halaga ng Crestwave method. Tahimik nang umiti si Hector at pasasalamat na lang. Nagsimula nang sumagot si Professor Whitney. Pumasok ang host. Tingnan natin ang break time sa kabilang paaralan. Ang kamera ay lumilipat sa Oren Gate kung saan ang mga estudyante ay dahan-daang naglalakad sa mga pasilyo ng dormitory, paminsan-minsang tumatalon para maabot ang kisame, para lang sa kasiyahan. Binubuksan ng grupo ang pinto ng kwarto ng dorm. Isang malawak na lugar na pwedeng pagpasukan ng 40 tao at agad nilang naamoy ang amoy nito. Hindi pumasok ang cameraman. Lumiko ang lente palabas. Malapit, isang disiplinadong guro ang nagsasagawa ng inspeksyon sa gamit ng bagong salang estudyante na may pahintulot nito, tinitingnan kung paano nakaayos ang mga bagay. Binubuksan ng isang bag at lahat ay napapaatras. Puno ito ng gamit pang ehersisyo at kagamitan sa pagsasanay. Mga materyales sa pag-aaral. Halos walang bakas. Nakatingin ng disiplinadong guro sa mga laman. Ito ay isang arsenal. Pero sa halip na isang pagsabog, hindi nagpapakita ng gulo ang guro kapag binabatiko sa mga komento. Hindi talaga. Sumabog ang komento. Hindi yung dormitory ng mga estudyante. Ito ay isang imbakan ng armas. Hindi na ako magtataka kung maglabas pa sila ng submachine gun sa susunod. Namamatay na ako. Posibleng delikado talaga ang maging guro sa eskwelahang iyon. Sa studio, nagbibigay si Professor Whitney ng kaunting konteksto tungkol sa Iron Gate Reform School. Ang Iron Gate ang pinakakilalang institusyon para sa pagwawasto ng asal ng kabataan sa lungsod na ito. Maraming magulang ang gagawin ng lahat para mapasok ang kanilang anak kapag napagtanto nilang nalihis na ito ng landas. Ito ang mga batang nangangailangan ng mahigpit na disiplina, higit pa sa karamihan. Sa paglipas ng panahon,
panahon, natututo silang sumunod sa mga patakaran at maging mga taong nakakatulong sa lipunan. Ngumisi siya ng may pagtutok kay Profesor Lo habang tinatapos niya, naghihintay kung paano siya tutugon. Hindi kumagat si Profesor Lo. Sinasabi lang niya ng kalmado, ang dahilan kung bakit karamihan sa mga batang ito napunta sa ganitong kalagayan ay dahil sa kanilang mga kids tulad nito ay nangangailangan ng pangunawa at respeto higit sa lahat. Naniniwala ako na sa ilalim ng pamamaraan ni Principal Kane, masusustini nila ang kanilang potensyal. Lumilipat ang kuha sa Redfield kung saan humihinto ang mga boss na parang bilangguan sa labas ng dormitoryo. Pumipila ang mga estudyante, busog at relax. Ang dating luma at luma ng dormitory ay nabago na. Isang guro ang nangunguna sa isang grupo ng mga batang lalaki papunta sa kanilang mga bagong silid. Nakipag-usap ang mga crew sa isa sa mga estudyante at humingi ng permiso na mag-shoot sa loob ng kanyang kwarto. Ang estudyante ay si 9,527. Kakatapos lang niyang mag-18. Karamihan sa mga kabataan sa edad niya ay nasa universidad na. Ngayon lang siya magkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa mataas na paaralan. Pumanaw ang mga magulang niya noong bata pa siya. Inalagaan siya ng kanyang lola. Hindi niya matiis na makita itong nakayuko sa mga bukirin araw-araw, pagod na pagod hanggang sa wala nang makitang pag-asa. Kaya siyang maagang huminto sa pag-aaral at maghanap ng trabaho mag-isa. Pero ang isang hiling ng kanyang lola, ang hiling na dala niya buong buhay niya, ay makita siyang makapagtapos sa kolehiyo. Hindi niya tinanggap hanggang sa inanunsyo ni Redfield na walang tuition, pagkain, at tirahan, kaya't sa wakas ay bumalik siya sa paaralan. Pinanghahawakan niya ang pagkakataong ito na parang isang bagay na maaari niyang masira. Nakaharap sa kamera, bahagyang napatango si 9,527 ng may kabagutan. Libre ang dorm, kaya hindi ako nag-akalang marami. Kahit ano pa ang mga kondisyon, nagpapasalamat ako kay Principal Kane sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Pero nang sundan siya ng mga cameraman sa pinto, huminto ang lahat. Habang nakatayo pa rin si 9,527 doon na naguguluhan, pinipisil ng guro sa kanyang palad ang isang card. Yan ang iyong room key card. Alagaan mo na. Ang pagpapalit ay nakakainis. 9,527 nakatitig sa guro, halos hindi makaintindi. Wala nang ibang estudyante. Isang kama lang. Akin na ang buong silid na ito. Sa likod niya, sumabog ang kasiyahan ng iba pang mga estudyante. Lumabas si 9,527 kasama nila at nagsara ang pinto. Tumingin siya sa keycard, tapos sa pinto. Walang butas ng susi kahit saan. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Habang nagdududa siya kung huhuliin niya ang guro at magtatanong, isang malaking kamay ang pumaligid sa kanyang palso. Hinahayaan ng kamay na ituro ang kanyang card sa panel sa pintuan. Pindutin dito. Bubuksan ito. Isang mahinang beep at bumukas ang pinto. 9,527 napalingga at pasasalamat at nanlaki ang mata nang makita na si Principal Kane ang nasa suot na tracksuit. Nagtataka siya at tumayo ng diretso. Principal Kane, kumusta? Ako si 9,527. Ito ang aking kwarto. Pinapahid ko ng bahagyang tapik ang kanyang balikat at ngumiti. Masaya akong makilala ka. Nasa kabilang bahay lang ako. Magkakapit bahay na tayo ngayon. Mag-ingat kayo sa isa't isa. Sinusundan ng kamera ang bawat segundo nito. Ang mga bullet comment ay dumadaloy sa screen na parang alon. Sa studio, pati ang panga ni Professor Whitney ay napapalingon, pero mas malaking sorpresa pa ang paparating. Bawat silid ng estudyante ay may naka-install na AI device. Nakapahinga lang si 9,527 nang biglang magsalita ang isang mahinahong elektronikong boses. Kumusta? 9,527. Ako ang iyong AI na voice assistant, Monochrome. Pakiusap, magsalita ka ng kahit ano. I-record ko ang iyong voice print. 9,527 tumalon. Ano yon? Pagkatapos ng pagpaparehistro ng voice print, ikinalulugod kong maglingkod sa iyo. Pwede mong tawagin ang pangalan ko anumang oras mula sa iyong kwarto at narito lang ako. Tanong ni 9,527 ng maingat. Kaya ano talaga ang kaya mong gawin? Agad na tumutugon si Monochrome. Pwede mong i-set ang mga alarm sa pamamagitan ko, kontrolin ang mga bintana, kortina, at mga elektronikong nasa kwarto, at tawagan ng staff ng dorm o ang medikal na tauhan. Mayroon din akong sistema para sa pagmamanman ng ugali. Sinusubaybayan nito ang iyong pang-araw-araw na gawain upang suriin ang iyong kalusugan ng isip at katawan at magbibigay ng babala sa mga kawani ng dorm kung may napapansin na kakaiba. Pero mangyaring magpahinga at magtiwala. Lahat ng datos ay pinoproseso ng lokal. Walang anumang ina-upload. Walang sino man ang nakakakita ng raw data. Sa ngalan ni Principal Kane, ginagarantiya ko ang iyong ganap na privacy. Hinihinto si 9,527. Ganon din ang buong crew ng kamera. Ang mga live na komento ay nag-umpisa ng magpasabog. Totoo ba ito? Ang mga pribadong kwarto sa isang mataas na paaralan ay isang bagay, pero may AI voice assistant pa, parang probinsyang-probinsyano ako ngayon. Pinilit ni Principal Kane ang lahat. Mas maganda ang setup na ito kaysa sa karamihan ng mga dormitoryo sa universidad. Sa studio, tumatawa si Professor Leo. Tunay na ang kinabukasan ng edukasyon ay para sa kabataan. Iniisip ni Principal Kane ang mga dekada sa hinaharap. Agad na tumutol si Professor Whitney. Paano mo papayagan ng isang hindi pa ganap na teknolohiya tulad ng artificial intelligence na makialam sa edukasyon? Ang pagsusuri sa ugali ng estudyante ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa at pag-aalaga sa tao. Hindi ako nagtitiwala sa isang makina na gawin yon. Ibinubukod ni Professor Leo ang ulo niya. Isang matalinong speaker sa isang dorm. Parang banta ang dating ng ginagawa mo. Harapin mo ang isang bagay na ganito ka-advanced ang pag-iisip. Dapat ba kitang tawaging bulag o matigas ang ulo lang? Tumayo si Professor Whitney ng biglaan.
Tumataas ang boses. Professor Leo, sobra ka ng lampas sa katwiran. Ito ay edukasyon sa high school. Hinuhubog nito ang buong kinabukasan ng mga estudyante. Ito na ba ang tamang panahon para sa mapanganib na eksperimento? Hindi niya alam kung ano ang kanyang inilalagay sa panganib. Isang pagkakamali lang at maaaring sirain niya ang buhay ng mga estudyante magpakailan pa man. Sa huli, tahimik na pumapagitna sa mga dormitoryo sa tatlong paaralan. Dahil sa paggalang sa oras ng pahinga, tinatapos na ng mga crew ng kamera ang kanilang pag-shoot. Ginagamit ko ang oras ng tanghalian para mapanood ang live na broadcast. Naririnig ko ang sinasabi ni Professor Whitney. Hindi ito nakakaabala sa akin. Wala akong masamang tinapay sa kanya personally, pero ang kanyang luma ng paniniwala ay dapat itapon sa basurahan ng kasaysayan. Pero ang mga numero ng palabas ay lampas na sa aking inaasahan. Mahigit 3 milyong manonood ang sabay-sabay nanonood, nilalampasan ang lahat ng iba pang platform para maging number 1. Pangalawa ang isang top-tier na streamer na may palabas din na nakabukas sa kanyang screen. Sa sarili niyang live na audience, umabot ito ng mahigit 1 milyon. Pindutin ko ang kanyang stream. May hawak siyang malaki at sobrang laki na mangkok ng pagkain. Nakataas ang chopsticks na nakatutok sa screen. Sa totoo lang, hindi ako gaanong umaasa sa palabas na ito. Akala ko ay isang dokumentaryo lang tungkol sa promo ng Crestwave Academy. Pero sa Redfield High School, si Principal Kane, sobrang taas ng entertainment value. Laging nakikipagbakbakan sa Crestwave method sa bawat pagkakataon. Ang drama ay kamangha-mangha. At yung dalawang propesor na nagtutunggali, magandang palabas. Nandito ako para dito. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy. Tingnan mo, nakapagtapos lang ako ng middle school. Isa lang akong baboy na nakahuli ng tamang hangin at lumipad. Wala akong malalim na iniisip dito. Pero habang nanonood ako sa pagtatalo nilang dalawa, parang pareho namang may katotohanan sa akin. Nakatatanggap ito sa mga manonood. Eksakto. Ito ay isang banggaan ng mga filosofiya. Hindi ko sinasadyang maintindihan lahat nito. Gusto ko lang makita kung ano ang gagawin ni Principal Kane sa susunod. Ang hilig mo kay Principal Kane ay sobra at hindi ka nakapagtapos ng high school. Bakit hindi ka mag-enroll sa Redfield at i-stream mo ang buong karanasan para sa amin? Ha? Ang komento mo ay ginto. Ang tanong ay kung tinatanggap ni Principal Kane ang mga tamad sa pag-aaral. Hindi mali ang streamer. Kung titingnan ng patas, karaniwang hindi nakakaakit ng ganitong pansin ang edukasyon sa high school. Kahit ako, aminin ko, ako ang nagpasimula sa palabas na naging ganito kalaki. Naisip ko pa rin ito nang may kumatok sa pintuan ng kwarto ko sa dorm. Si Director Mills yun. Samantala, ang susunod na nakabinbing gawain ng sistema ay ang internal na patrol sa cell. Kritikal ang kakulangan sa tauhan nito. Humingi ako kay Director Mills na tumulong mag-recruit ng karagdagang tauhan para sa patrol ng paaralan. Karamihan sa mga magagaling na guro sa rehiyon ay nakuha na ng mga paaralan sa malalaking lungsod, kaya't ang pinili ko ay mga retiradong kilalang guro na lang. Maaaring wala silang sapat na lakas para sa buong pasok na pagtuturo, pero ang kailangan ko lang ay panatilihin nilang binabantayan ang mga dormitoryo. Hindi na kailangan magturo. Magaling mag-handle si Director Mills. Karamihan sa mga retiradong guro ay pumapayag. Dagdag ni Director Mills, Ginoo Principal Kane, gusto rin ng nanay ko na makisali. Gusto niyang muling maging kapaki-pakinabang. Ngumingiti ako ng tahimik. Magandang balita iyon. Kaya bakit parang may nilulon kang mapait na bagay? Ipinaliwanag ni Director Mills, karamihan sa kanila ay sumusuporta sa pinaninindigan ng paaralan, ngunit marami sa mga mas matatandang guro ang naniniwala na hindi tugma sa kanilang mga pinahahalagahan ang aming paraan ng pagtuturo. Natuwa ang nanay ko na makatulong, pero hiningi niya na ipasa ko ang ilang payo tungkol sa paraan mo ng pagtuturo. Maraming panganib. Siya ang naging guro mo sa klase, gaya ng alam mo, at alam mo kung gaano siya kitigas. Naalala ko siya, matalim at seryoso sa alaala ko. Isang kilalang guro sa lalawigan, ang aking guro sa homeroom sa lahat ng 3 taon ng high school. Dati ay pinapagawa niya sa akin na isulat muli ang buong mga bahagi bilang parusa. Yung tipo ng tao na hindi gagalaw kahit na may 10 nagmamadaling toro. Hindi lang sa salita mapapalambot siya, pero naniniwala akong hindi iyon magiging problema. Ang mga retiradong guro na ito ay hindi talaga nakatali sa kanilang mga paniniwala. Kapag nakita nila mismo kung ano ang tunay nating binubuo dito, babalik din sila. Papasukin natin sila ngayong gabi. Kailangan ko lang silang magbantay sa gabi ang pag-aaral. Walang masyadong effort. Huwag silang pagbawalan. Ang aming gabi-gabing pag-aaral ay 3 oras, 200 bawat oras. Siguraduhing maayos ang kabayaran sa mga guro na ito. Tinatanggap ni Director Mills ang gawain at tumalikod na sana, ngunit bago siya makalabas, may ilang guro pang kumatok at pumasok. Pinangunahan sila ng isang guro sa unang taon. Hinahap niya ang ulo niya na may nakahiya ng ngiti. Girl Kane, napapansin ko na marami pang bakanteng kwarto sa dormitoryo. Lahat kami ay nag-uupahan ng mga apartment sa labas. Posible ba na makatira kami sa dorms tulad ninyo? Tumango ako ng hindi. Bata ka pa, huwag mong pilitin ang sarili mo dyan. May sarili kayong mga buhay at pamilya na kailangang pag-isipan. Nagtataka ang mga guro. Principal Kane, ano ang ibig mong sabihin na ilalagay namin ang sarili namin sa ganito? Mas maganda ang mga dorm na ito kaysa sa mga inuupahan namin sa labas at ang paninirahan dito ay nangangahulugang lagi kaming nandito para sa mga estudyante.
Nagkikibot-kibot ang guro, halatang nahihiya na magtanong. Ngumiti ako at kumaway. Sige, sige. Magparehistro kay Director Mills at ilipat ang mga gamit mo kapag handa ka na. Pagkatapos ay binanggit ng guro ang isa pang bagay, medyo may bahid ng guilt. Ginoo Principal Kane, pinanood ko ang replay ng stream kanina at napagtanto ko na hindi alam ni Siyam na 527 kung paano gamitin ang kanyang keycard at nakalakad na ako palayo. Ako iyon ang mali ko. Dapat sana nahuli ko iyon. Ngayon na iniisip ko, kung sakaling magkaroon ng problema ang mga estudyante sa araw-araw na buhay, ang pagkakaroon namin ng mga guro dito ay nangangahulugang makakatulong agad kami. Lahat ng ibang guro ay tumango bilang pagsang-ayon. Ngayon ay malinaw na sa akin, lalo na sa mga mas batang guro na ito. Nakatanim na ang aking filosofiya. Natututo silang ilagay ang sarili sa kalagayan ng kanilang mga estudyante, pero nagdudulot ito ng maliit na problema. Agad akong nagsasalita. Sa ganitong kaso, Director Mills, gusto kong magpakita ka ng magandang halimbawa. Napatitig si Director Mills. Naniniwala siya sa ginagawa ko, pero may matatandang magulang at mga batang nasa bahay na kailangang alagaan. Ang paninirahan ng buong panahon sa dormitoryo ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa bahay, pero naisip niya na para sa mga estudyante, sulit na rin yon. Agad siyang nangako. Sige, lilipat na ako bukas. Pagkatapos ay binago ko ang kwento. Mali ang sagot. Sa anuman mang pagkakataon, hindi ka pwedeng lumipat dito. Nang sabihin kong magbigay ng magandang halimbawa, para ito sa mga guro na may pamilya. Ang pamantayan na nais kong itakda ay ito. Maaari kang magbigay ng lahat para sa iyong mga estudyante habang inaalagaan pa rin ang sarili mong buhay. Pareho silang mahalaga. Huwag kang makaramdam ng guilt tungkol dyan. Malinaw na naantig si Director Mills. Paulit-ulit siyang tumango. Naiintindihan ko si Principal Kane. Lalong lumalalim ang kanyang paggalang sa akin. Hindi ako interesado sa papuri. Tinatawanan ko silang lahat at isinara ang pinto. Ilang sandali ang lumipas, muling kumikislap ang panel ng sistema. Nakilala ang misyon. Tapos na ang pag-upgrade ng seguridad ng selula. Gantimpala, sistema ng koneksyon ng pag-amin. Sistema ng koneksyon sa 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 pagkumpisal. Sistema ng koneksyon sa pagkumpisal. Sistema ng koneksyon sa pagkumpisal. Sistema ng koneksyon sa pag-amin. 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 Sistema ng link ng pag-amin. Opisyal na terminal ng link ng pag-amin. Presyo, 100% sa pondo. At nagsisilbing inspirasyon ang ideya. Makakabili ako ng isang batch at iPad adala sa mga pamilya ng mga estudyante. Karamihan sa mga pamilyang ito ay nag-aararo sa parehong lupa ng maraming henerasyon. Marami sa mga estudyante ay mga batang iniwan sa bahay. Kaunti lang ang may madaling paraan upang makauwi sa kanilang mga pamilya. Itong mga batang iniwan ng kanilang bayan para mag-aral sa bayan, mamimiss nila ang bahay. Dalhin mo ang bigat na iyon at sa ang lahat, kabilang na ang kanilang pag-aaral. Bilang kanilang punong guro, tungkulin kong ayusin iyon. Sa pamamagitan ng Confession Link Terminal, maaari kong direktang i-link ang monochrome unit ng bawat silid sa isang device upang mabigyan ang bawat estudyante ng regular na personal na koneksyon sa mga mahal nila sa buhay. Nakatayo na ako at nakabalik sa opisina bago matapos ang iniisip. 50,000 ang pondo. Bumili ako ng 500 Confession Link Terminal. Kinukuha ko agad ang address ng pamilya ng bawat estudyante at tinatawagan ng Surir. Pagkatapos ayusin ang lahat, halos 2:00 na ng hapon at may isang panibagong naiisip. Hindi lahat ay maiintindihan kung ano ang sinusubukan kong buuin dito. Magkakaroon ng pagtutol. Pero ang gusto ko, ang pinagsusumikapan ko, ay isang mundong lahat ay gagawin din. Kaya nagparehistro ako ng opisyal na account para sa Redfield High School agad-agad. Dahil sa taas ng profile ng paaralan, isang dedikadong kinatawan ng verification ang humawak nito, tapos sa loob ng 15 minuto. Halos agad, isang napakalaking alon ng mga gumagamit ang Bamaha sa profile. Sumabog ang mga taga-subaybay at mga mensahe. Karamihan ay sumusuporta, ngunit marami rin ang galit na galit, sinasabing isang bulang tao ako na karapat dapat ipasara. Isang mensahe ang namumukod tangi, halata, na nagsusulat mula sa puso. Higit 1,000 salita. Pagkatapos kong matapos basahin, lahat ng pagdududa ay nawala. Mas lalo pang tumitibay ang aking determinasyon. Hindi lang si Redfield. Kukunin ko ang modelong ito at ipakalat ito sa buong bansa. Tumutok ako sa susunod na misyon. Pagpapabuti ng sistema ng pagkain. Alerto sa sistema. Kinakailangan lumabas ang mga bilanggo sa kanilang mga selda tuwing pagkain na nagdudulot ng malaking panganib sa seguridad. Hindi sapat ang mga protocol sa supply ng pagkain sa kaligtasan at kalinisan na nagdaragdag ng panganib ng mga isyu sa kalusugan. Ang kasalukuyang sistema ng kantina ay itinayo ng dating nakatira sa katawan na ito, ipinasa sa isang kontratista, at nasa yugto pa ng pagsubok. Maraming kailangang ayusin dito. Panahon na para ayusin ito ng maayos.